bakit mo tinaga si Virgilio? Nandilim na yung paningin ko, sir. Parang naano ako, nasaniban ako ng hindi ko mawari. Matanong ko lang, sir, unang beses pa lang ba to na nagkaroon ka ng enkwentro na may nataga ka o meron ng iba? Dalawa nga, sir. Naka-prepare na po, sir, yung kaso, sir, against the suspect, sir, which is frustrated homicide po, sir. Gusto ko lang po mabigyan ng hustisya yung ginawa kay Papa. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Kasi siyam na tama po yung sa kanya, tas yung sa ulo ang pinakamalala. Lumapit ako sa Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Bilang anak ko, gusto ko pong mabigyan ng hustisya yung ginawa sa magulang ko kasi malala po talaga, tsaka wala na po kaming malalapitan. Wala na po kasi kaming mama since 2020. Gusto ko lang po ma-actionan yung ginawa kasi pang ilang tao na po yun si Papang nabiktima na tinaga si Papa lang po ang pinakamalala. Yung barangay tanod po na nanaga kay Papa, temporary exit po siya. Kaya nandun po ngayon sa may barangay namin, pagala-gala. Tapos meron din po nakakita na patawa-tawa lang siya kasi nakalabas siya. Samantalang yung Papa ko nagsasuffer sa hospital. Sana po matulungan niyo po kami. Ako po si Barito sa Eris. Hindi po ako ng tulong, sir, sa nangyari sa akin dahil nagtaraga po ako ng tanod ng si Bernardo Tauro, sir. Nandito po ako ngayon sa ospital kasi nakatamo po ako ng siyam na taga-sir. Sama natin ngayon si Mayan, okay? Mayan, relax ka lang. Nakikita natin yung sama ng loob. Especially, kaya nga, nagbiyahe ka ba para pumunta rito, makaabot? Sa Las Piñas lang po ako Sa Las Piñas ka. Sige, ikaw na nagtatrabaho pumunta. po. Sige. So ano bang hinihiling ng kaya ka nandito? Gusto ko lang po mabigyan ng hustisya yung ginawa kay Papa. Sige, ma-hostisya. Okay, sige. Tanungin mo naman, Carl, yung tinaga, yung tatay niya, si Okay. Virgilio. Sir Virgilio, ano po nangyari? Bakit umabot dun sa punto na nagkaroon ng sakitan o tagaan? Dahil ba parehas kayo nakainom, parehas kayo lasing, parehas may init ulo ninyo, kaya sagutan kayo, tapos nagkataon lang itong kabilang panig, meron siyang hawak na bolo? Lumabas po ako ng bahay yun dahil mainit po sa loob. Sa loob ng bahay ka sinugod o sa labas na, doon kayo sa labas ng katagaan? Sa loob na po ako ng bahay, sir. Sinipan niya po yung pintuan naman. Akala ko sa labas kayo nagkatagaan. Hindi po, sir. Sinugod ka sa loob ng bahay. Sa pintuan na po namin, sir, sinipan niya po kasi yung sir, yung nagsasagutan kami, sinipan naman yung dingding, sir. Sinipan niya yung dingding. Okay, pagkatapos, nagsipan niya ng dingding, ano nangyari? Kaya yun po, yung paglabas ko, nabuksan na po yung pinto. Yun na po ang pagdaga niya sa akin. Pareho kayo nakainom, tama? Opo, sir. Alright, Hinapin sige. ko po. Mahirap po talaga yung uminom, sir. Dito sa parting to, naging resulta yan ng pag-iinom. Tama? Opo, sir. O, sa linya po ng telepono, si Bernardo Tauro, Barangay Tanod. Bernardo, ako'y magtatanong dito, ano ba nangyari doon sa pananaga mo raw, doon sa ama nitong pumunta sa amin dito pa sa Maynila, si Mayan. Ano ang nagtulak sa iyo na bakit mo tinaga si Virgilio? Kasi po, sinugod po ako ni Virgilio, hindi ko rin alam kung ano ang dahilan na kung bakit nagalit siya sa akin. Inawat na nga siya rito nakatayo lang ako rito sa may pintuan dahil pinabayaan ko lang sa sabi ko, may problema ako, pero wag ka nang magdagdag, pero uwi ka na doon. Ayaw niya makinig Pinapauwi na siya ng anak niya, tinutulak niya pa yung anak niya. Tapos nung nandito na ako, dinatid siya doon ng kapitbahay namin dito. Nagsisigaw pa siya doon sa bahay nila, kaya parang ano lang ako, sir, nandilim na yung paningin ko, sir. Hindi ko alam kung anong nangyari nung gabi na yun na parang nasaniban ako ng hindi ko mawari. Nasanibang ka ni Taneng. Iba talaga ang alak, laging nakasunod si Taneng Marka demonyo sigurong ininom mo, katro-kanto sa marka demonyo. Iba talaga pag marka yung demonyo, madidemonyo ka na rin. Okay. Matanong ko lang, sir, unang beses pa lang ba to na nagkaroon ka ng enkwentro na may nataga ka o meron ng iba? Nung nakaraan, sir, kasi yung... So, pang ilang beses na to, sir? Matanong ko lang. Dalawa nga, sir. Inaamin mo ang iyong pangyayari. So, ano pong nangyari doon kay Kap? Anong naging sagot ng kapitan mo? Kapitan.
nag-ano nga ako, sir, mag-apply na lang sana ako ng resignation kasi parang nahihiya na ako sa barangay. Hindi, pero wala. Kinausap ka ba ng kapitan mo? Pinagsabihan ka ba? Kahit ano bang ginawa kapitan mo? Wala naman sila, sir, na So, sinabi sa akin, sir. so nakadalawang taga ka na ng iba't ibang tao tapos wala pa rin ginagawa hanggang kasalukuyan yung kapitan mo. Parang lumalabas. Walang action ginawa rito. Gusto ko lang maintindihan. Siguro tanungin mo nga si Cap kasi parang sabi mo nga, parang wala. Sabi niya, no? Wala naman daw ginawa si Cap. Eh, sa sitwasyon na to, hindi biro itong pananaga, nasa ospital. Yes. Kausapin natin siguro yung kapitan ng Barangay Esperanza, Kulasi, Antique, si Cap Jerry Quibete. Cap, matanong ko lang, no, may nagawa ba kayong disciplinary action or anything na pagtutuwid dito sa pagkakamali ni Bernardo? Bali, si Bernardo, bali, nakaano na ngayon na hindi na namin kinuha muna sa duty. Yung sa bilang tanod niya, nagkakuha ko sa bilang tanod. Hindi, okay. So, kinuha mo siya bilang tanod, pero nung time na nagkaroon ng mga pagtataga, anong ginawa niyo, sir, bilang isang kapitan? Bali, kasi sa ano siya sa police station siya. Hindi, sir. Naintindihan ko naman. Pero, syempre, siya ay nakaupo pa rin bilang isang tanod. Tama po ba? Hindi na po siya. Bali, hindi ko na siya pinapa-duty. Hindi na pinapa-duty. Kailan pa? Nung pagkalabas niya doon sa police station. Mhm. Pero may ginawa ba kayong kahit anong posibleng parusa sa kanya? Sinampahan din siya ng administratibo o sadyang sinibak mo lang siya sa pwesto? Dali, inalis ko na muna siya kasi inaabangan pa namin yung pagsampa ni Virilio ng kaso. So parang dun sa kasong kriminal, pero sa kasong administratibo bilang isang kapitan na pwede nyo isang pa-rekomenda dun sa sanggunian o kung saan man, wala pong nangyari doon. Tama ba? Wala pa po kasi ang inaabangan pa rin natin yung ni Virilio. Kasi nung gabi nyo na lumapit sa akin yung kapatid para magbigay ng tulong doon sa kay Virilio. Okay, Cap, pang ilang beses na ito na nantaga siya ng tao? Dalawang beses ako. 2 beses. Nung 2 beses ba na nababanggit mo, siya ba ay nakaupo na bilang isang tanod nun? Oo, nakaupo na siya. Parehas. Nung unang beses na nantaga siya, ano pong ginawa ninyo? Kasi yung unang beses na nagtaga siya, kasi hindi naman niya po kasalanan yun. Kasi sinugod siya doon. Sinasabi mo, unang beses, hindi niya kasalanan. Kaya ito, nakataga ngayon, pangalawang beses. Kaya kasalanan niya, kaya hindi, nakataga na siya. Dapat may ginawa mo na yung bagay na kaya ama ng barangay na hindi karapat-dapat yung taong gumagamit ng isang bagay na makakapatay. Itong unang beses kasi, sir, mali nataga niya ito. Kasi yun nga. Hindi na, wag mo na ipagtanggol si Bernardo eh. May mali ka na, Cap. Makikipagtalo ka pa sa akin. Pinakikita ko may mali ka ng ginawa. Eto, nakapagtaga pa. Baka sa pangatlong taga, ikaw nang tatagain yan. Hindi lang tatagain. Baka pag nawala sa sarili yan, may pattern niya siya eh. Wag mo nang antayin pangatlo. Tama naman, baka pangatlo, ikaw nang tatagain yan. So, ang ibig kong sabihin, may mga taong mabilis yung parang madaling sumabog. Nakuha mo? Ngayon. So, anong gagawin mo ngayon? Sinangga ko na po. Okay. So, kumusta naman yung pamilyang tinaga niya? Anong tingin mo roon? Ikaw bilang ama ng barangay, anong ginawa mo? Bali, nag-ano kami ng tulong doon sa taga. Kasi yung pamilya, kasi nitong tanod, nagpunta sa akin na gusto niya tumulong. Kaya nagpadala daw kagad sila ng pera doon sa okay, sige Cap, nakita ko naman ang kabutihan ng kalooban mo at medyo hindi mo kinukonsente. May mali ka lang sa una. At nakita ko naman na gustong tumulong ng taong nakataga. Baka sa susunod ka, pumili ka ng tao, ng kung sinong tama. Bernardo, nandiyan ka pa? Nandito pa po. Bernardo, ngayon, sa tingin mong kakaharapin mo ngayon? Sa akin naman po, ay nakausap ko yung yung amo ni Virilio. Ako gusto ko rin makipag-ayos po. Sige. Gusto niya makipag-ayos dahil pareho silang langog sa espiritu ng alak. Okay? Pareho silang nakainom. Kaya ito parang nakikipag-areglo. May karapatan sila mamili kung saan. Yeah. Di ba? Yun lang gusto natin sabihin. Pagdating sa mga kasuhan, hindi tayo pwede makialam. Siguro
siguro kausapin mo ngayon dito si Major Magan. Yeah, Kung ano si ba? Police Major Paul Kenneth Magan, officer in charge ng Colasi Antique Municipal Police Station. Sir, ano pong magagawa natin dito regarding dito sa case ng dalawa na kung saan parehas nakainom, nagkaroon ng alitan, nagkaroon ng sakitan to the point na may nagamit na armas laban doon sa isang tao, yung bolo, nagkaroon ng tagaan. Ano pong marerekomenda nyo, sir, gawa ng pangyayaring ito or meron na ba kayong investigasyon? Yes sir, actually meron na po kaming investigation and constant po sir yung coordination namin sir kay Sir Virgilio na pag nakalabas na po siya sa hospital, sa Angel Salazar Memorial Hospital po sir, is naka-prepare na po sir yung kaso sir na ipa-file natin sir against sa suspect sir kay Sir Bernardo Tauro sir, which is frustrated homicide po sir, yung prepare po namin sir na case folder sir. Paano, Major, kung ito naman yung nagtaga, nakikipag-areglo? At, so, anong mangyayari? Itutuloy niyo yung pagsasampa. Depende roon sa taong kung makikipag-areglo at matatanggap ng areglo din, makikipag-ayos din yung biktima. Normally, nakaka-enkwentro ba kayo ng ganyang kasing kaso? Yes po sir, actually pero sa amin po sir, we advise them po sir na i-file po yung kaso and doon po sila sa court sir mag-areglo sir. Okay, sige. Police, maraming salamat, Police Major Magan. Malaking bagay po yan. Talagang gagamitin ng hukuman, doon sila mag-aareglohan para na sa ganon, kung ano man ang pagkasunduan, galing sa hukom yan. Tama? Yes po sir, at wala pong influence ng both parties po sir, at doon na po sila mag-usap sir. It depends po sir sa kung magkano po sir yung aregluhan, sila na po yung bahala doon sir. Hindi na po kami makikialam sir. Well, with that, Major, ako yung magpapasalamat sa iyo. Humahanga po ako doon sa mga kasagutan ninyo at natututo rin yung mga nanonood sa atin. Mabuhay po kayo, Major. Major, maraming salamat po at asahan po namin yung magiging aksyon ninyo dito sa reklamo. Maraming salamat po, Major. Ganito lang, Iha. Yung nangyari, naintindihan ko bilang anak, masama ang loob mo sa nangyari. Itong ama mo, umaamin naman pareho sila nakakainom. Opo. Kaya nakainom. Para sa akin, may krimen na ganap. Sabi ng pulis, kami naman, hindi naman kami pwede makialam, mag-aareglohan ng kami ang nakikipag-areglo. Kasi tama yung sinabi ni Major Magan na dapat sa hukuman hahantong magsasampa ng demanda at pagdating sa hukuman, kung may areglohan, sa hukuman yan. Pero ang pulis isusumite yung kasong kriminal. Patungkol naman doon sa trabaho ng tanod, wala na yung tanod. Naging malinaw ba sa'yo? Opo. Yeah, tama naman yun, ma'am. And I do understand yun doon sa nangyari sa iyong tatay. Pero siguro abisuhan mo na lang din yung tatay mo susunod. Tatay, hinahinay sa pag-iinom. At siyempre, minsan, wala tayo sa sarili. Hindi ko naman po sinasabi na mali ang iyong tatay sa pangyayari. Wala siyang pagkakamali. Ang sigurong para maiwasan ang ganitong klaseng insidente, maiwasan ng initan ng ulo, away, bawas-bawasan or kontrolin ng pag-iinom. Okay, naintindihan mo ngayon. Opo, sir. Andiyan ba yung tatay mo ngayon? Ang Tay Virgilio? Sino? May Virgilio ba yan? Sino ba yung Virgilio. Tatay Virgilio, nandiyan ka pa ba? Diyan po ako. Okay. May mensahe sa iyong anak mong mahal na mahal ka si May. May, sabihin mo sa tatay mo. Sige. Please, iwasan mo na mag-inom, ha? Oo anak ko. Magaling ka po. Okay na sa'yo. Virgilio, nakikiusap sa iyong anak mo, mahal na mahal ka. Kumare, bawasan mo pag nauminom ka lang sa loob na lang ng bahay. Ha? Opo sir. Mahal mo ba ang anak mo? Mahal na mahal ko yung mga anak ko sir. Nakita mo, pumunta pa rito ang anak mo para lang makaabot yung sumbong. Siyempre, anak mo yan mahal ka, ha? Tandaan mo, may nagmamahal sa'yo, ha? Opo sir. Kaya pag bago ka uminom, sasabihin mo lagi, mahal ako ni May. Okay? Opo. Okay, saan naman yung nagtaga? Yung pangalan, no? Bernardo. Bernardo, nandiyan ka pa ba? Yes sir, andito. Ngayon, ayusin mo na lang. Ang nakita ko naman, medyo iba pag nakainom. Sa akin lamang, may natutunan ka ba ngayon dito, Bernardo, sa pangyayari? Alam ko naman, parang nahimasmasan ka, naintindihan mo. Ano ba natutunan mo ngayon? Gusto ko lang maintindihan. Yung lang ba sa sarili ko na bigla akong nagagalit sir. Pag nakainom ako. Kontrolin mo ang sarili mo. Yun lang ang gawin. Hindi mo kontrolado yung taong kaharap mo. Kaya mas maganda, yun ang sarili mo kontrolahin mo. Patuwing iinom ka ng alak, wag 4 kantos, marka demonyo. Isipin mo lagi may demonyo dyan. Baka masaniban ka sa susunod. Ngayon, alam mo na, narinig mo lahat. So,
Ayusin mo pakikipag-areglo pagdating sa hukuman, kaysa naman masampangan ng kaso, maghihimas kang matatabang rehas. Naku, Diyos Maria Josep, parang pag napunta ka sa selda ng mayor na medyo, naku, laging press kong karne, magyuyug-yugan kayo sa loob ng kulungan yan. O ngayon, alam niyo na ha? Okay na ba sa'yo? Bakit ka nakatawa? Kanina umiyak ka. Natatawa ko dun sa sinabi ko. Ha? At least kanina umiyak ka, ngayon nakatawa. Ganyan, okay? Okay na sa'yo. Mas maganda lagi nakatawa. Gusto lang po namin magpaabot ng pasasalamat kay Sir Ben at kay Tay. Salamat po kasi naka-uwi po ako dito at nakasama ko po ang aking papa at nakapagpahinga din po kami ng things. Maraming salamat po. Maraming salamat po.